Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Magsama-sama po tayong muli sa pagbubulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin. Tayo po'y dumulog saglit sa ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong araw na ito na itiniwala mo sa amin. Tulungan mo po kami na magawa namin ang iyong kalooban sa araw na ito. Salamat din po sa patuloy mong pag-iingat sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo po kami ng pangunawa sa iyong salita at ito ay aming maisapamuhay. Salamat muli, Panginoon, sa pribilehiyong patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang atin pong pagbubulayan ay mula sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 and 2. Ang sabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Dito po'y pinapahayag na lahat ng bagay na nagaganap sa ilalim ng lupa ay may kanya-kanyang layunin at may kanya-kanyang kapanahunan. Ano ang pinakakinatatakutan mo sa buhay? Malamang na iba-iba ang kinatatakutan ng tao sa buhay na ito. Ngunit wala na sigurong pinaka nakakatakot sa tao kundi ang makaharap niya ang mukha ng kamatayan na hindi pa siya handa dito. Ang katotohanan ito ay pinakita at pinatunayan minsan pa ng kasalukuyang pandemic. Nang magsimula ng maramdaman ang epekto at panganib ng coronavirus at mailathala na sa mga balita ang mga kaganapan at larawan ng maraming bilang ng mga bangkay na isinisilid sa mga body bag at sinusunog na lamang. Dama ang takot sa isip at puso ng marami. Maging ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nangabigla. Hindi handa ang karamihan. Hindi nila inakala na magiging ganito kapanganib ang bantang magiging dala ng coronavirus. Nagpatupad ng lockdown and quarantine upang mapigil ang pagkalat at mapababa ang bilang ng mga namamatay sa coronavirus. Umabot na nga sa halos 180,000 ang namatay sa sakit na ito sa buong mundo at halos 5,000 naman sa Pilipinas mula na magsimula itong kumalat sa pagsisimula ng taon. Kung ano-anong impormasyon at paalala ang lumalabas at paulit-ulit na ipinapasa sa social media tungkol sa mga hakbang at mga dapat gawin para maprotektahan sa naturang sakit. Hindi man ito ang naging bukang bibig ng lahat, ngunit ito ang mas higit na kinatatakutan ng karamihan, ang kamatayan. Hanggang ngayon, balot pa rin ang samut-saring pag-aalala at takot ang karamihan sa mga tao. Sa mga ganitong pangyayari, ramdam at kitang-kita ang kawalan ng kakayahan ng bawat isa na itago ang ating sarili sa tiyak na banta ng kamatayan. Lalo na't hindi tiyak kung sino ang susunod na biktima. Lalo na nang magsimula ng mahawa at makahawa ang mga taong hindi man nagpakita ng mga sintomas na nasabing sakit. Mga taong itinuturing na malulusog. Walang pinipili, mayaman, mahirap, bata man o matanda. At kahit na mga taong may higit na kakayahang makaiwas mula sa sakit ay tinamaan din. Ang iba sa kanila ay nagapi na at nangamatay na. Pero higit pa sa banta ng sakit, ang kabuntot nitong panganib ng kamatayan ang siyang nagbibigay na mas malalim na takot sa puso't isip ng marami. Pero bakit ba marami ang takot na mamatay? Kahit na alam ng lahat na ang kamatayan ay isang bahagi ng buhay na hindi maiiwasan. Maaaring iba-iba ang magiging sagot ng mga tao sa tanong na ito. Ngunit ang lahat ay mauuwi lamang sa isang katotohanan na marami ang takot humarap sa kamatayan
dahil wala silang ibang alam na uri ng buhay na lagpas sa kasalukuyang buhay nila sa lupa. Yung iba naman, bagamat naniniwala sa kabilang buhay, dahil na rin sa kawalan ng kaalaman at pananampalataya sa salita ng Diyos, ay hindi rin nakatitiyak sa katotohanan ng kanilang pinaniniwalaan o hindi nakatitiyak ng magiging kalagayan nila sa kanilang buhay. Meron pa nga na namimiloso po at nagsasabi na bakit may katibayan ba na may kabilang buhay? Meron na bang bumalik mula sa mga patay para patunayan na meron ngang kabilang buhay? Pero sa banta ng panganib ng tiyak na kamatayan, marami ang mga taong kumakapit na lang sa paniniwala sa Diyos as a last resort. Ika nga, iba na ang sigurista. Na kung meron ngang sinasabing kabilang buhay, baka sakaling ang paniniwala nila sa Diyos ay makatulong sa kanila. Ang mga ganitong pangyayari at katotohanan ay nagpapakita ng kawalan ng tunay na kaalaman at pananalig ng maraming tao tungkol sa mga salita at pangako ng Diyos. Hindi mahirap unawain ang mga ganitong pananaw sapagkat marami ang nag-aakalang hanggang dito lamang ang buhay. At kung meron namang mga naniniwala sa kabilang buhay, ang pamumuhay naman nila ay taliwas sa paniniwalang ito. Ito ang kaibahan ng bawat isang nakasandal sa salita ng Diyos, ang kanilang paniniwala at merong personal na karanasan ng katotohanan ng pangako ng Panginoon. Ang kamatayan ay isang bahagi ng buhay na hindi matatakasan, ngunit ito ay hindi ang katapusan. Ito ay isa lamang pintuan o lagusan patungo sa eternidad. Ayon sa isang kwento, ang founder ng communism sa dating Union of Soviet Socialist Republic o USSR na si Karl Marx ay namatay na punong-puno ng galit sa Diyos, na kahit ang kanyang anak ay hindi maunawaan kung saan nagmumula ang galit niya sa puso laban sa Panginoon. Ano pat sa huling sandali bago siya malagutan ng hininga ay itinaas niyang nakakuyom ang kanyang kamao sa langit at kita sa kanyang mukha ang kanyang galit na minumura pa ang Diyos. Si Karl Marx din ang nagsabi na religion is an opiate of society, na nagpapahayag ng kanyang paniniwala na ang anumang uri ng paniniwala sa Diyos ay tulad lang ng isang droga na nagiging daan ng tao para malimutan ang realidad. Ika nga, a way of escape from reality. Si Karl Marx ay namatay na hindi naniniwala sa Diyos. Sa gitna ng nalalapit na kamatayan, si Steve Jobs na siyang founder naman ng Apple Company ay nag-iwan ng kanyang huling mga pahayag. Ang sabi niya, "Narating ko ang rurok ng tagumpay. Sa mata ng iba, ako ang isang maliwanag na halimbawa ng tagumpay. Subalit bukod sa trabaho, hindi ako naging masaya. Sa huli, ang kayamanan ay isa lamang katotohanan ng buhay na aking kinasanayan. Sa puntong ito, ngayong nakahiga ako sa banig ng karamdaman at binabalikan ko ang naging buhay ko, aking napagtanto na lahat ng pagkilala at kayamanan na aking ipinagmamalaki ay nawalan lang ng saysay sa harap ng tiyak na kamatayan. Sa kadiliman, tumitingin ako sa berdeng ilaw ng makinang nagpapanatili ng aking hininga. Ngunit ramdam ko na ang kamatayan ay malapit na. At ngayon ko nalaman na matapos na tayo ay magkamal ng sapat na yaman na tatagal ng habang buhay, kinakailangang gawin natin ang mga bagay na walang kaugnayan sa pera at material na yaman. Mga bagay na mas mahalaga. Maaring ito ay ang relasyon, maaring sining, o mga pangarap ng tayo ay nasa kabataan pa. Ang walang humpay na paghahabol at pagkakamal ng yaman ay nagpapasama lamang sa isang tao na tulad ko. Ang kayamanang aking nakamal ay hindi ko madadala, kundi mga alaala na lamang. Saan mang bahagda ng buhay tayo naroroon ngayon, darating ang sandali na magsasara at bababa na ang huling telon. Pahalagaan natin ang pagmamahal sa pamilya, sa asawa, kaibigan, at alagaan nating mabuti ang sarili at pahalagahan ang iba. Bagamat maganda ang naging realization ni Steve Jobs sa kung ano ang mahalaga sa buhay, hindi binanggit kung personal niyang isinuko ang kanyang sarili sa Diyos na siyang pinagmulan ng kanyang buhay.
Ayon sa ilang mga lumabas na mga report, namatay siyang may sama pa rin ang loob sa isa sa kanyang mga anak at maging sa kanyang sariling ama. Maaring napaghandaan ni Steve Jobs ang pisikal niyang kamatayan. Ang hindi lang tiyak ay kung napaghandaan ba niya ang kanyang eternidad. Hindi man pantay ang lahat sa buhay sa lupa, ang lahat ay magiging pantay sa oras ng kamatayan. At kahit si Steve Jobs ay nagkaroon ng realisasyon na ang kanyang yaman na nakamal sa buong buhay ay hindi niya madadala sa oras ng kanyang kamatayan. Ito'y nagpapakita na walang bagay sa lupa na maaring magbigay ng katiyakan sa isang kaluluwa. Tanging ang mga may personal lang na pagkilala at karanasan sa Panginoon at nakasalig sa salita ng Diyos ang buhay ang may mapanghahawakang katiyakan. At tulad ni Haring David, ang bawat isang itiniwala ang buhay sa kamay ng Diyos ay makapagsasabi, "Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin." Ikaw kaibigan, kung haharap ka sa mukha ng kamatayan, nakahanda ka ba? May katiyakan ka ba? May personal ka na bang relasyon sa Diyos na siyang may kaloob ng buhay mo? Ang sabi ng matalinong mangangaral na si Haring Solomon sa Ecclesiastes 12 verse 13 to 14, "Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Hindi ang yaman at kabutihan ang makapagbibigay ng kapayapaan at makapag-aalis ng anumang pag-aalala at suliranin sa buhay. At kahit pa ang buhay ay mabatbat ng pagsubok at kahirapan, kung lumalakad tayong kasama ng Panginoon, mapapawi ang anumang kabigatan at pag-aalala sa ating puso sapagkat sa atin ang gabay ng kanyang habag at biyaya. Darating ang sandali na magsasara at bababa na ang huling telon. And I hope that while you oath to be living today, as the Lord grants you the least on life, you are preparing yourself for the day when the last curtain comes down. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa kapahayagan mo. Itinitiwala namin sa iyo ang aming buhay na hiram. Tulungan mo po kami na sa lahat ng sandali ay maging handa kami sa pagharap sa iyo. Alisin mo ang takot at pangamba sa aming puso, sapagkat sa iyo meron kaming katiyakan. Pagpalain at ingatan mo lagi ang bawat isang nananalig sa iyo, at maging sa mga pagkakataong sila'y nakakaramdam ng panlulupaypay at pagdududa sa kanilang mga puso, hatid na mga pagsubok at kahirapan na dumaraan sa buhay ng bawat isa. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya. At tulad ng iyong pangako, iingatan mo ang bawat isang tinawag mo. At kahit ano pa ang mangyari, walang makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Salamat po Panginoon sa iyong habag at biyaya. Dahil sa iyong sakripisyo at kamatayan sa krus, napatawad kami sa aming mga sala at kami ay nangaligtas. Haharap po kami sa araw na iyong ipinangako sa lahat ng mga nananalig sa iyo na may pag-asa at katiyakan, sapagkat ikaw na namatay para sa amin ang siyang aming katiyakan. Maraming salamat din po Panginoon sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, sa kagalingan at kaaliwan na iginawad mo sa mga taong idinulog namin sa iyo sa panalangin. Maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan Panginoon. Wala po kaming may gaganti kundi ang sarili naming buhay na sa iyo rin nagmula. Salamat po Panginoon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos at sa pananalangin.
Hanggang sa muli po, God bless us all. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto